Okay, so magandang gabi. So our topic for tonight is trust Him because He cares for you. So, masarap pagkatiwalaan yung mga nagki-care sa atin. Halimbawa, mga magulang natin, yung asawa o kaya mga anak na nagki-care sa atin. Kaya kahit kaibigan na may pakialam sa atin, sila yung usually na nilalapitan natin and to trust ng yung pagkatiwalaan natin ng buhay o kaya yung kaututang dila, kumbaga, yung kapag meron kang gusto ikwento na buhay, kaya gusto mong maglabas ng sama ng loob, sila yung una mong pupuntahan kasi alam mong mapagkakatiwalaan sila, napagkakatiwalaan mo sila, hindi ka nila i-judge, and hindi ka rin nila hahayaan. Kumbaga. So yung ganitong uri ng relationship ay makikita din natin sa Panginoon. And actually, nag-i-invite siya to trust in Him. So sabi sa Nahum chapter 1 verse 7. So open our Bibles sa Nahum chapter 1 verse 7. Kung nandyan na kayo sa Nahum chapter 1 verse 7, kung wala din kayong Bible, you can read dito sa PowerPoint. Maganda tong memory verse. So, the Lord is good, a refuge in times of trouble. He cares for those who trust in Him. So, napakaganda po ng verse nun. Yan po ay isa sa memory verse ko kapag na ako'y may problema sa buhay. So the Lord is good, a refuge in times of trouble. He cares for those who trust in Him. So, itong si Nahum is isa siyang propeta ng Old Testament at siya ay tinawag ng Panginoon noong panahon na nasakop yung Jerusalem ng Assyrian Empire o yung Nineveh. Kung narinig niyo yung bansang Nineveh, sila yung sumakop noon sa Jerusalem, sa Israel. At nasakop sila dito, at the same time, ito yung naging pangako ng Panginoon sa mga taga-Israelites. So, makaka-relate tayo kasi pinangakuan sila ng Panginoon during their times of trouble. Yung trouble nila is nasakop sila, wala silang makain, wala silang kapanap buhay, walang magandang nangyayari sa buhay nila. So, sino ang tatakbuhan sa panahon ng ganito? So, maaaring tayo, before we start, may mga problema tayo sa buhay ngayon na wala tayong matakbuhan, sobrang imposible ng mga nangyayari sa pamilya o kaya sa trabaho na para bang wala nang solusyon. Even sa mga times na hindi natin alam yung mga mangyayari kinabukasan. So all of these troubles, sabi ng Panginoon, He is a refuge, masasandungan. Basta siya ay parang isang bahay na pwede natin puntahan at makapahinga. At sabi niya, kapag pinagkatiwalaan mo siya, He will care for you. So napakaganda na itong pangako na to, no? Kasi He will care for you. At tingnan natin ngayon yung three things. Kung ano paano magpakita ng care ang Panginoon sa mga nagtitiwala sa Kanya sa panahon ng trouble. Number one is He takes revenge for His people. Sabi sa verse 2, the Lord is a jealous and avenging God. He takes vengeance. The Lord takes vengeance and is filled with wrath. The Lord takes vengeance on His foes and vents His wrath against His enemies. So, makikita mo laging vengeance, 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 wrath, wrath. So, ibig sabihin nito kapag may nangyari sa iyo bilang isang tao niya na inaalagaan ka niya at yung tiwala mo na sa kanya, siya ang magre-vengeance. Yung vengeance is revenge or babawi, no? Kaya so, yung may Tagalog na term, yung rest back, kumbaga. So, pagka lumaki ka sa Manila, sa mga gangster, ganun, mga gang-gang, barkada, alam mo yung term na rest back. Kasi pag may nabugbog na kaibigan, rest back tayo yung susugod, hayaan mo kung ano, bugbugin din natin yung isa. So, ganun yung revenge. And the Lord is promising us na hindi natin kailangan uh, tayo ang mag-revenge per se. Hindi tayo ang magbibigay ah, ng bawi sa nanakit sa atin. Pero si Lord ang babawi para sa atin. Bawa, may mga panahon na minaltrato tayo ng boss natin, kaya ng office mates natin.
the Lord sees this, lalo pag pinagkatiwalaan mo siya. So, paano siya pagkatiwalaan? Sabi mo, Lord, minaltrato po ako ng ganito ko at hindi ko po alam yung gagawin ko kasi hindi ko kaya siyang bawian. Hindi ko siya kaya saktan. Kaya hindi ko siya kayang isumbong sa pulis o kaya. Lord, ikaw ang pinagkakatiwalaan ko ngayon at bumawi ka po para sa akin. So, yung ganitong prayer is actually okay dahil humihingi ka ng revenge sa Panginoon at hindi ikaw yung nagre-revenge for yourself. So, ito ang pangako ng Lord. Pag pinagkatiwalaan mo siya ng problema mo sa buhay, lalo na sa troubles na may kailangan mong pambawian, ang Lord, in His own time, in His own way, babawi siya para sa'yo. So, hindi man bukas, hindi man mamaya, o hindi man in a week or a month, pero in His own time, babawi ang Panginoon para us. So, that's a good promise, lalo na nung panahon ng Israelites sa Nineveh. Nakikita natin na after some years, lumaya sila sa Assyrian Empire at bumagsak yung empire. Yeah. May ibang sumakop. No? So, yung Babylonian Empire naman yung sumakop sa kanila. So, binawian sila ng Panginoon through other people. So, yan po ang the Lord promises us that He will take revenge. Ang napakaganda pangako. And pangalawa is that the Lord promises us kapag nagtiwala tayo sa Kanya, He will deliver justice. Yung natatamang punishment. Yun yung justice. Yung natatamang punishment para dun sa umaway sa'yo o kaya sa nagmaltrato sa'yo. So, yun yung justice. So, pag sinabi natin justice, it is God bringing punishment to those who are due the punishment. So, sabi sa verse 3, the Lord is slow to anger, but great in power. So, malaki ang kapangyarihan ng Diyos. So, ano yung kapangyarihan niya? He will not leave the guilty unpunished. So, yung guilty, talagang, bibigyan niya ng punishment. So, halimbawa, sa Pinas lang naman yung guilty na hindi na bibigyan ng punishment. Kahit na ang dami ng contractors na nagsasabi na ito yung may kasalanan. Nakakalaya pa din at mga contractor sa Pumasang Ghost Project. Ang gandang sundan yun eh. Kasi na-absuelto yung isang senator, tapos yung ang dami niya ng evidence na nakapunto sa kanya. Pero dahil wala siyang pinirmahan na pangalan, na-absuelto. So talagang may inis ka, pero Lord, do not leave the guilty unpunished. So sabi niya, the Lord does not leave ang guilty, though dito sa mundo na nilive guilt, yung unpunished yung guilty. At sabi sa atin, His way is in the whirlwind and the storm, and clouds are the dust of His feet. Ano ibig sabihin nito? Sabihin nito, yung kaya niyang kontrolin yung supernatural power, na ito'y maliit lang sa kanya. Yung clouds, yan ay speck of dust lang sa kanyang paa. So yan, though sa atin supernatural ang clouds, pero sa Lord, walang naliit na bagay yan. Saka yung whirlwind and the storm, yan yung kanyang paraan, yung kanyang natural disasters kaya na kontrolin for us. So the Lord's justice, yung punishment niya, ay it can, in a way na hindi natin ma-expect kung paano niya ibibigay dahil napakalakas na kanyang kapangyarihan. And sabi niya, yung justice, yung punishment, He can also, in verse 4, by rebuking His blessing. And rebuking blessings, sabihin sa verse 4, He rebukes the sea and dries it up. He makes all the rivers run dry. So yung sea, kapag ang sea ay na-dry up, it means lahat ng pinagkakitaan ng fisherman, yung blessing ng yung pagkain, yung pera, lahat mawawala doon sa inalisan ng blessing of the sea. And even the rivers run dry. So alam natin na ang drinking water noon is in the river at sa mga mountain. Kapag ka nag-run dry ang river, wala silang fresh water, wala silang isda, wala silang means of living. So ang dami nawawala sa isang bansa pag nawala ng river. So that means God can, itong blessings ng
sea and river, parang blessing siya, malaking blessing kapag ang isang bansa malapit dito, nagpo-flourish. So, pag inalis yan, talagang mawawala yung blessing ng bansa. So, kaya niyang alisin yung binigay niyang blessing. At itong Bashan and Carmel wither. Ano ibig sabihin yan? Yung Bashan and Carmel ay mga bansa noon. Yung Bashan is noon isang bansa na maraming baka, pastures and cattle. So, yung Carmel naman na bansa ay maganda yung kanyang mga pananim, maganda yung kanyang mga bundok. So, talagang green pasture. So, sabi niya, Basan and Carmel, wither. So, natutuyo yung mga magagandang halaman, natutuyo yung mga mawawala yung mga baka, mamamatay. So, aalisin ni Lord yung blessing mo sa kanila. And the blossoms of Lebanon fade. Yung blessing, yung Lebanon noon, yung blossom of Lebanon, isa siyang national flower nung panahon nila, yung Lebanon, kung saan it's a symbol ng beauty and it's a symbol of beauty. So, ibig sabihin, dahil national flower, it fades. Yung beauty, it will fade away. So, sabi ng Lord, I can give you blessing. Pero dahil gumawa kayo ng kasalanan, I can take away this blessing from you. At mapapalitan ng curse. So, ganito yung pinapakitang feature sa atin ng Diyos, na kapag siya ang nagbigay ng punishment, kapag siya ang nag-reveal, siya ang bumawi, hindi natin ma-expect kung paano bawi yung gagawin niya. Pwede niyang gawin na alisin yung blessing, yung pinagkakakitaan, yung babawian niya. Pwedeng gawin na alisin yung mga buhay ng nasa paligid niya. Pwede yon. So, pwede rin gawin na kung anong ginawa sa'yo, pwede din gawin the Lord for him. So, hindi natin malaman, pero as long as we know that the Lord's power is great. Napakalaki ng power niya. And gagawin niya ang punishment para sa mga kaaway ng kanyang tao. Right? So, that's a good promise. Nandiyan ang Lord nakatingin. No? So, nung nabasa ko to at na-devotion ko na, praise God kasi though ang daming bagay sa mundong ito na hindi pinakawalan ko sa sarili ko at hinayaan ko na sa Diyos na hindi na ako mababawi. Ito yung pangako ng Lord, siya na ang magpapunish. And yung punishment niya mas matindi at hindi natin kayang i-imagine kung paano yung punishment niya. At praise the Lord dahil madudugtong ko na naman sa nangyayari sa Pilipinas dahil yung mga diskaya. Kasi taga-Pasig po ako, kaya alam ko yung buhay ng mga diskaya. Na grabe talaga. As in, para silang hari doon. Kasi yung mayor na kadikit nila is bago si Vico, yung 27 years na mayor, yung mga Eusebio. Yun yung kadikit nila. And grabe talaga ang korupsyon, pati yung power. Yung kapitbahay ko, mala Diskaya siya. And engineer siya ni Diskaya. Tapos nagkakakwentuhan kami sa mga projects niya, yung school, yung mga road project, na talagang puro korupsyon. Nagtatawanan niya lang kami kasi yun nga, kumikita siya eh. Sabi niya, wala eh, kailangan ko ganito. Kung hindi ako mabibigyan ng project. Kailangan kong so, lumagay sa sistema. Yun yung term ng kapitbahay ko na engineer. And sadly, yun nga, hindi mapigilan. Pero ngayon, nakita mo si Lord na mismo yung pumigil, yung na-froze lahat ng assets, pati yung mga projects sa Tigo, lahat ng company na wala. So, nakuha lahat ng, ng luxury cars. All of those, though malungkot tayo, nangyari yun sa kanila, pero that's the Lord's punishment. Happening to them. At yeah, and I know madami pong pwede example like sa mga buhay natin, sa office, sa work, sa mga boss. Hindi natin sila mabawian. Pero the Lord will punish them eventually in His own way. Okay, last na pinapakita sa atin ng Panginoon is how we shows His care. Sabi niya, yung wrath naman niya. Ibubuhos niya talaga sa kaaway. No, sa kaaway lang. No? Hindi
hindi siya nagtatrust sa kanya, kundi doon sa kaaway natin na doon niya ibubuhos yung wrath. So how does he show his wrath? In verse 5 and 6, the mountains quake before him, the hills melt away, the earth trembles at his presence, the world and all who live in it. So yung mountains ay in a way na very strong foundation na napakatibay ng mountain na hindi pwedeng mayanig. Pero sabi, even the mountains will quake, shake before the Lord. And the hills melt away. Kung matutunan, and the earth trembles at his presence. So, pinapakita lang dito na the Lord talaga is sovereign and ganito siya ka-powerful. And even the natures of the earth cannot stand him. The verse 6, who can withstand his indignation? Yung indignation, ibig sabihin nito yung kanyang sobrang galit. Na galit. Pag nagalit ang Panginoon, walang makaka-withstand. Yan yung ibig sabihin. Who can endure his fierce anger? Yung kanyang wrath. No? Ito na yung fierce anger is also known as wrath. Na ito yung pent-up anger na napakahabang panahon. Na binigyan ka ng mercy for a very, very long time. Tapos ito na, isang buhos na yung galit, wrath ng Panginoon. So his wrath is poured out like fire. The rocks are shattered before him. So, picture na binibigay sa atin na kapag si Lord ang bumawi, siya nagbigay ng punish at binuhos niya yung wrath sa panahon, sa tamang panahon, lahat ng nagkasala ay mapapanis at walang makakaligtas. Daddy? Um, Daddy. and that's the care of the Lord for us. And what does it mean? What does it mean to us now? What it means is some reflection questions. How does it feel that si God ang babawi para sa iyo? This is sa iyo. Para sa iyo. Si Lord ang babawi para sa iyo. Na hindi mo pala kailangang bumawi by yourself. If sabi nga na the revenge is the Lord and not us. So how does it feel na kapag nagtiwala ka sa Panginoon, siya ang babawi? Number 2, paano naman tayo mag-respond? How can we respond to God? Removing comforts without becoming bitter. So alam natin sa verse kanina, na kapag ang Diyos ang nagbigay ng punishment, He can remove yung blessing. Tatanggalin niya yung blessings sa buhay natin. And sometimes we feel this, and when there's punishment and Lord, mga consequences ng kasalanan, though ligtas pa rin tayo at nasa Lord tayo, pero hindi natin ma-take away yung consequences ng ginawa natin. And the Lord can take away some blessings. So some of us, minsan, nasa Lord lang dahil puro blessing. So how do we become not bitter? Kapag tayo ay kinorek ng Panginoon, we don't get bitter, but mas lumapit tayo sa Panginoon sa panahon ng tayo ay inalisan ng blessing. Parang si Job, no? Sabi ni Job, sabi ng asawa niya, inalis na lahat ng blessing sa iyo. Ba't di mo pa i-curse yung Diyos mo? Ang reply lang ni Job is, the Lord gives and the Lord takes away. So sana ganun din tayo. Now, number 3, what assurance do you have knowing God's wrath targets his enemy? Na anong security na nararamdaman natin kapag we see anong assurance yung mararamdaman natin na ang Diyos nga kapag galit na galit at binuhos niya, yung lahat ng kalaban natin, yung enemies natin, mababawian talaga sila. So sa akin, nung na devotion ko to, it's very secured ako sa Panginoon na kaya kong ipagkatiwala sa Kanya lahat ng hinanakit ko sa buhay at kaya niyang patunayan na bibigay niya yung tamang punishment sa mga tao na nakasakit sa akin. So yeah, so that's the reflection. That's our topic for tonight. That the Lord cares for us. So i-trust natin. Mag-trust tayo. Amen? Praise the Lord.